Hindi ko maisip yung Mm. pag pinapaliwanag mo yung saligang batas Mm. at yung proseso, ang dating pinipilit ng pinipilit at politika. Hindi po yun ang direksyon pag sinabi impeachment. Lagi yung nakakalimutan yung public accountability. Ito'y para maiwasan natin na sa mga susunod na panahon, yung iahalal ninyo, yung mapipili yung magluluklok, aabusuhin tayo, lalo na yung lulustahin ng kaban ng bayan, Mhm. o kaya talagang magnanakaw, Tsaka, at hindi maipaliwanag. yan ang sabi mo nga, Accountability lang accountability. yun. Hindi yun Gusto kung na- ayon yun sa tao, wala akong pakialam At saka, dun. ang maganda dito, may gumaganang proseso pa rin, di ba, na due process na tinatawag. Kahit sa mga Puro- matataas, lalo na mga opisyal natin ng bayan na nako-question. Puro kayo corruption. Ito nang gumugulong na yung isa sa mga bantay natin sa mga tiwali sa gobyerno. Ayaw ba natin marinig? Tsaka, Ano daw mapapala? Ba'y marinig mo lang yung binibintang alam mo, at mapasagot mo yung inaakusahan, demokratikong proseso. tsaka po yung yun. pruweba, 'di ba? Oo. Base sa katotohanan, hindi sa chismis, hindi sa kung sino lang ang nagsabi sa Sinong cheese? TikTok. Chismis. Chismis. Alas 9:33, 3rd District of Iloilo Representative Lawrence Defensor, House Deputy Majority Leader, member ng House Prosecution Team ang makakapanayam natin. Congressman Defensor, Igan at Connie, magandang umaga po Magandang sa inyo. umaga po. Magandang umaga, Igan at Connie, at maayong aga din sa mga kasama natin Opo. sa Visayas at Mindanao na mga Ilonggo. Opo. Mm. Ito bang inaasahan nyo ba itong argumentong hindi na kailangan ipamana sa 20th Congress, itong may iwan na impeachment sa 19th Congress? Parang naibalik uli sa inyo yung bola, Congressman. Igan, lagi naming inaasahan na susundin ng Senado ang proseso na ang isang impeachment trial ay isang hindi legislative process. Ito ay political process. Mm. At hindi dahil nag-adjourn ang Senado at natapos ang kanilang legislative power, ay hindi ibig sabihin na dapat tumigil din ang isang impeachment trial. Sa ilalim ng ating konstitusyon, ang impeachment trial shall proceed forthwith at walang kondisyon ang ating konstitusyon na dapat mag-adjourn din ito kasama ng pag-adjourn ng Senado. Mm. So, kayon nga ho, dun sinasabi ni Senator Coco, parang walang nakalagay kung pwedeng ituloy o hindi sa konstitusyon. So that makes it vague o malabo, no? Yun ho din ho ba ang tingin ninyo dito ho? Connie, kapag binalikan natin ang pag-iisip at pagtalakay ng gumawa ng ating konstitusyon, Mm-mm. ang isang impeachment ay proseso para protektahan ang taong bayan at gobyerno at ang isang bansa sa isang mataas na opisyal na hindi karapat-dapat manatili sa pwesto kung may mataas na krimen siyang ginawa, lalo na kung labag sa konstitusyon ito. Mm-mm. Connie, bigyan ko na lang ng halimbawa. Kung sakali nagkaroon tayo ng napakasamang presidente, may ginawang karumal-dumal na kasalanan ngayong Mayo, inimpeach ng Kongreso ang presidenteng yon, tinransmit sa Senate ngayong Hunyo ang kanyang complaint at nag-trial. Ngunit hindi natapos ng Senado dahil nag-adjourn, sabi nila. Wala na ba tayong paraan para tanggalin ang isang napakasamang mataas na opisyal? Hindi ganon ang pag-iisip ng gumawa ng ating konstitusyon. Mm-mm. Dapat magtuloy ang isang impeachment trial kahit mag-adjourn ang legislative power ng Senado at hindi nag-a-adjourn ang kanyang power bilang isang impeachment court hanggat matapos at mahatulan ang isang mataas na opisyal. Pero tama ba yung argumentong ito na hindi matatawid o maitatawid? Pagbobotohan daw sa plenaryo ng Senado. Tama yun, Arnold. Oh. Hindi tama na kailangan pang pagbotohan ng Senado yan. Oh. Kasi hindi tayo nawawalan kahit man ng Senador, Arnold. Pag nagtapos itong 19th Congress, automatic may papasok agad na bagong 12 senador sa June 30. Automatic, pagbaba ng 12, pasok ang 12 at hindi tayo nawawalan ng 24 senators. Uh-huh. Kahit naka-adjourn pa ang Senado pagpasok ng 12. Kahit hindi na mag-convene, nag-a-adjourn. kahit hindi sila mag-convene as impeachment court. Oo, tama yun, Arnold. Kasi ang legislative power ng Senado
nasa Article 6 ng ating konstitusyon at ang impeachment trial ay nasa Article 11 on accountability of public officers. Aha. Magkaiba at magkalayo. May sariling Senate Rules of Procedure on Legislative Aha. Power na magtatapos sa June 30 at may sarili silang Senate Rules of Impeachment na nagpapatuloy ng kahit anong Hindi impeachment process. natatapos. Okay. Tama po. Hindi So, natatapos. ano ho ang pupwedeng magawa? Kasabi nyo nga, hindi naman pwedeng, hindi na matuloy ito, di ba? Dahil ho sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Pero parang ganun ho ang lumalabas para bang nadidribble di umano, hindi ba? Dahil paurong ng paurong hanggang sa sinasabi na hindi na pwedeng ipasa sa 20th Congress from 19th Congress. So, palabnaw ng palabnaw, yung sinasabing saligang batas na malinaw, parang nagugulo. So, ano ho ang next step nyo kung sakasakali? Parang maging, sabi nga, dapat kayo ang magiging mas proactive. 'Di ba? Kung may mga nakikita kayong paglabag on the part or siguro maling interpretasyon ng Senado on this. Connie, bagamat iginagalang natin ang ating mga senador na magiging impeachment court kapag Mm-mm. na-convene na ito. Sa ngayon, antayin natin kung anong pinal na aksyon nitong 19th Congress ng Senado. Mhm. Bago tayo umakto, we have always been proactive in pursuing public accountability and integrity. Ngunit, Mm-mm. hanggat hindi pa pinal ang kanilang aksyon, hindi pa natin masasabing nagkaroon agad sila ng right for adjudication na aksyon na pwede mang iakyat sa Korte Suprema for grave abuse of Mm. discretion Yun nga in po. a wrongful interpretation of the Ah, Constitution. okay. Doon nga ako yung taga-suporta ng kampo ni BP Sara Duterte. Nag-aanunsyo Pag na. pinapag-usapan natin ito, ang termino atat na atat. Hindi ba yun ang ibig sabihin ng forthwith? Dapat maatat tayo, mabilisan Nakalagay, agad-agad, Congressman Defensor. Igan, dapat kapag may isang impeachment, dapat atat na atat ang buong bansa. Mm. Kasi atat na atat dapat ang mga taga-suporta ng Vice President para kung may trial, ma-acquit na sila. At dapat atat na atat din ang buong sambayanan. Kasi kung may totoong may kasalanan, pag sinabi ng ating senator judges na dapat i-convict, ay dapat atat na atat tayong mapababa sa pwesto ang isang mataas na opisyal na hindi dapat nararapat na magpatuloy maglingkod sa ating bayan. Mhm. Or atat na lumabas ang katotohanan, hindi ba? Para Totoo sa yun, taong Connie. bayan. Oo. Ay, kasi parang may mga ganitong pronouncements na ngayon. Kaya siguro kinakabahan yung ating timbo lalong nakikinig, hindi ba? Sinasabi mo nung mga nakikinig sa atin ngayon na parang pagka nakarinig sila na wala na, tapos na ang laban, parang dahil tanggapin na lang na ganito, hindi talaga matutuloy. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Sa hanin nyo ba, tinanggap nyo na yung pagkatalo? Hindi, Arnie, but this is tantamount to abandonment of the Senate's duty to the Constitution and to the people. At dapat hindi sarahan ng Senado ang mata nila at ang pinto nila sa high crimes at betrayal of public trust Aha. na kasaad sa konstitusyon para protektahan ang mga mamamayan, hindi lang mismo ang mga kakampi ni Vice President Sara Duterte, ngunit para sa kinabukasan natin na kung nagkaroon tayo ng isang masamang leader, may pagkakataon lagi dapat na ang tao ang magtanggal sa mataas na opisyal na yon kasi ang tao ang naghalal sa mga Senado. The vote of each and every senator is a reflection of the vote of every Filipino who voted and put them in office. Okay, pero Malinaw. may nakita ba kayong paglabag doon pa lang sa ideya ho ng hindi pagsunod sa forthwith Pebrero pa yon. sa saligang batas on the part of the Tama Senate yun. President? So ano ho ang ating nakikita dyan? Tama yun, Connie. May paglabag dahil sang-ayon sa diskusyon at talakayan ng gumawa ng ating konstitusyon, kung may mataas na opisyal na lumabag sa konstitusyon sa pamamaraan ng high crimes o betrayal of public trust, dapat malitis agad itong mataas na opisyal dahil sa ilalim ng ating konstitusyon dapat protektahan ang taong bayan sa opisyal na ito at dapat we should exact accountability and integrity sa pamamalakad sa ating gobyerno. So Okay. ngayon may nakabinbin na mga petisyon sa Supreme Court. Isa doon ang pagpapatigil sa impeachment trial na ito na final ni Vice President Sara. At meron ding isang mamamayan na nag-file na Supreme Court, sabihan niyo ang Senado na ituloy agad ang
impeachment trial dahil nakalagay ang fourth bid. So, Okay. bagamat ayaw nating makialam ang Korte Suprema, kung hindi gumalaw ang Senado dito, maaaring kailangan nating antayin ang masasabi ng ating Korte Suprema pagdating sa bagay ng impeachment. Okay, Congressman, salamat po. Thank you. Ingat. Arn and Connie, maraming salamat kag maayong aga sa inyo tanan. Salamat. 3rd District of Iloilo Representative Lawrence Defensor, House Deputy Majority Leader, member po ng House Prosecution Team. Para sa Hilingan, walang pinoprotektahan.